Pagka naka-off siya, so hindi aandar yung motor natin. Kapag ka naka-on naman, aandar yung motor natin. Ayun, so hello mga boss, magandang araw sa inyo at welcome back again na naman sa ating channel. At sa panibagong video tutorial na naman. Bali, ayun, ngayong araw, kung nabasa nyo na yung ating thumbnail, yung ating title, bali continuation pa rin ito doon sa nakaraan nating upload, kung saan nag-wiring tayo ng Domino Honeywell switch. And doon sa una, yung busina, and pangalawa doon sa may starter niya, so may push start. And ngayon may kinalaman to dun sa pangalawa, yung tutorial natin ngayon, which is yung pangatlo, kung saan kill switch. Okay, so ayan mga boss, andito pa rin yung ating Domino Honeywell switch, and ayan siya. So functional na yung ating busina, yung push start natin, and ngayon yung kill switch naman. Ayan, so ito yung kill switch natin. And yung iba nga pala, ginagawang on and off ito ng headlight. So ito yung patayan ng headlight. Pero pwede rin naman to gawing kill switch para safe na rin yung ating motor. Kung hindi nyo naman tinanggal yung kabilang switch dito, which is yung right switch. Kasi yung main switch ng ating headlight is nandito, yung on at saka yung off. So bali dito sa Honeywell switch, ayan, high and low lang siya. Okay, pero nasa inyo pa rin yan. And yun nga, tulad nga na sinabi ko, kung hindi nyo naman tinanggal yung right switch dito ng motor nyo, usually kasi yung mga may ganitong switch, yung mga naked na motor katulad ng Honda, TMX, yan, 125, 155, Rusi, TC Macho, Euro, yon. So yung may mga ganyang naked na handlebar. Yun nga, tulad nga na sinabi ko, kung gusto mong gawing kill switch ito, yan, ito, huwag mo nang tatanggalin yung kabilang switch dito, yung on and off, para dito ka na lang mag high and low, tapos yung on and off mo nandito pa rin dun sa may kabila. Okay, so ayun, example lang naman to, pero try pa rin natin siyang gawing on and off nitong ating domino switch. Pero bago yon, gawan muna natin siya ng separate tutorial, which is ito nga, kill switch. Okay, so let's go. Yun, so ito na mga boss, dito pa rin yung ating domino switch. Pero bago yon, syempre pakita muna natin na functional na yung starter at saka yung horn natin or yung busina. Yun, so next naman, yun, okay. So yun, proceed na tayo sa ating tutorial. So buksan lang natin to kasi nung nakaraan linagyan natin to ng tornilyo para hindi siya bumuka, or ibinalit natin yung tornilyo nya. Ganyan, tulad ng mga naunang tutorial natin mga boss, mas mainam kung buksan nyo to. So may tatlong tornilyo lang naman to dito, yun. And then yung mga socket nya dito pinagpuputol ko na kasi nga gagawan nga natin ito ng bagong connection at wiring. So lilinyahan natin siya ng panibago. And ito na siya. So sundan lang natin yung wire ng ating kill switch mga boss. So bali meron siyang ilang wire ba to? So meron siyang tatlong wire. Ayun. So buksan ko lang siya para sure. So confirm nga mga boss, meron siyang tatlong wire. Ayun, so apat pa nga. So meron siyang apat na wires. Okay, so try muna natin siyang i-test kung paano yung function nito. Okay, ayun, so tinanggal ko nga pala siya mga boss, and nung chinek ko siya, 4 wires siya. So bali napakaganda ng function niya, kasi kapag nakaangat siya yung switch,
ang konektado itong dalawa, yung yellow at saka yung brown. Ngayon kapag nakabaon naman siya, ang konektado naman is itong pure black at saka itong black na may stripes na white. So pwede siyang maging dual purpose, pwede siyang maging switch ng headlight at the same time kill switch. So gagawin natin yan, okay? So ibalik ko lang to. Yun, so naibalik na natin mga boss. Again, kapag itong switch na to nakaangat, ang konektado itong yellow at saka brown. So konektado yan. Kapag nakabaon naman, ayan, ang konektado is itong black at saka black na may stripes na white. So itong black na may stripes na white at saka itong pure black, so yan yung gagawin nating kill switch. And then itong yellow at saka brown, yan yung gagawin nating headlight. Okay? So dito muna tayo sa kill switch. Sa black, sa pure black at saka black na may stripes na white. Off muna natin. So para mapagana natin ito mga boss, nasa sa inyo kung saan nyo ito ilagay. Kasi pwede ito sa ignition switch, ito. Ayan. At pwede rin ito dun mismo, rekta sa may CDI. Okay? So napakaraming pwedeng paglagyan nito. Sa ignition coil pwede rin. Pero dito tayo sa malapit, sa may ignition switch. Ayun. So dito tayo magtatap sa may susian mismo, wag dito sa may harness. Para anytime na kapag magpapalit tayo, ayan, buong susian, 'di ba? So hanapin natin yung, kasi meron din ditong, yan mga boss, dito sa may ignition switch natin, meron din kasi diyang black na may stripes na white. Kapag yung motor nyo ay stator type or AC type. Then pwede rin naman ito sa battery operated ng mga motor. So gawan natin ng separate tutorial yon. Pero dahil may kakulay na siya, which is itong black na may stripes na white, so pwede natin pagdugtungin yan. Okay? So hugutin lang natin to. Ayun, para malinis yung ating trabaho. Ganyan nga pala mga boss, ganyan nga pala yung setup niyan. Ayan. Kasi may kakulay naman yan. So may green doon. Ayan, may black na may stripes na white. Same lang din doon, red at saka pure black. So hindi kayo malilito. Paghiwalayin nyo lang. And then dito tayo sa may mga pin na to, hanapin natin yung black na may stripes na white. Ito. Tusukin lang natin yan. At ihiwalay na yan. So pwede nating itap dito ngayon yung wire nitong ating kill switch, which is itong kulay black na may stripes na white din. So talupan lang natin ng so galing nga pala to sa Domino Honeywell switch, no? Kung mapapansin nyo, mas mataba yung wire ng ignition switch kumpara dito sa may wire nitong Honeywell. Yan. So ito siya. Pwede natin itong i-tap dito. Mas mainam kung hinangin nyo. Tapos ibukan natin yung lock nya. At ibalik na natin. Yun. So ganun kalinis mga boss. Next naman, balik tayo dito sa Honeywell switch. So okay na, no? Yung black na may stripes na white sa switch yan. Yan yung gagawin natin kill switch. Ngayon kasama niyan yung pure black. So itong black naman na to, i-connect natin yan dito sa may green. Yan. Sa may green. So same lang din. Hugutin natin yung green. Yun. So hanapin natin din yung kanina, yung black na may yung pure black ng ating Honeywell switch. So balat na lang din natin. Yun. And then same procedure. Pagsama natin, mas maganda kung may hinang.
Bukan natin ng konti yung lock. Yun. And then balik na natin. Okay. So connected na yung ating mga wires, mga boss. Yung wires nitong ating Honeywell switch, which is yung purpose nito pang kill switch. So yung black na may stripes na white nito, kinonect natin dito sa may ignition switch. Black na may stripes na white din. Tapos yung pure black nitong ating Honeywell switch, kinonect naman natin dito sa may ground, sa may green. So try natin. So ito na siya mga boss. Kapag ka ayun. So kapag ka nakaangat nga pala, walang connection to. Ngayon kapag ka nakabaon, so may connection sila. Ibig sabihin nagdikit sila. Okay? So taas muna natin. On natin yung susian. At may push start tayo dyan. So push start muna natin. Kill switch natin mga boss. Off natin. So, mamatay siya. Kahit na anong start natin, hindi siya aandar. Unless kapag inangat natin to. So magdi-disconnect sila. Okay, so yun mga boss, kill switch na yun. Safety na to, para sa ating mga motor, lalong lalo na kapag iniiwan natin siya sa mga parking, sa bahay natin, or kung saan saan man. And ibalik lang natin siya. Yun. Again mga boss, ulitin ko, itong ating kill switch, meron siyang, ayun so may symbol na siya. So kapag nakabound, depende yan sa inyo kung anong wiring yung ipagko-connect nyo, Pwede kasi magkabaliktad to. Pero usually, para hindi na tayo malito, itong black na may stripes na white, yan yung ginawa nating kill switch, at yung pure black. Ito yung dalawa na to. And then ito, pwede pa natin itong maging headlight, source ng headlight. Ayun. So again, kapag ka nakaangat, ayun. So makikita nyo naman sa image. So kapag ka nakaangat, ibig sabihin may supply siya, pwede siyang umandar. Yun, kapag ka naka-off siya or nakabaon siya, ayun, naka-X siya, so wala siyang supply, hindi siya aandar. So dito natin siya kinonect. Kasi mga boss, dito sa AC type na motor, sa stator type na motor, itong black na may stripes na to, tatakbo yan sa may CDI natin. Ngayon, yung black na may stripes na yan, kapag yan ay nadikit sa ground, automatically mag-off yung makina, mamamatay. Kaya nga sinama natin siya dito, itong push button. So dito kasi sa loob ng ignition switch natin, nagko-connect at nagdi-disconnect yung dalawa, itong green at saka black na may stripes na white. So bali yun yung pinaka kill switch ng ating motor. So bali ganun lang kasimple mga boss. Yan, meron na tayong kill switch. And yung next na lineup natin, headlight naman. Yun. So itong brown at saka yellow. So dito pa rin yan. Ayun, bali again, isa pa. Kapag ka naka-off siya, so hindi aandar yung motor natin. Kapag ka naka-on naman, aandar yung motor natin. Ayun, so ganun lang kasimple mga boss. Bali hanggang dito na lang, at sana may natutunan kayo. At kung nagustuhan nyo yung video na to, so please
Like, share, and subscribe.